Okay, so recap lang po natin yung ating natutunan last week, no? Yung ating sermon last week, no? Natutunan po natin doon na bilang isang mananampalataya, dapat lumapit tayo kay Jesus, no? Para ipaabot yung ating desire na itiwala ang ating buhay sa Kanya. Yun yung tunay na mananampalataya. Itinitiwala yung buhay niya kay Jesus. Otherwise, katulad din lang tayo ng mga taong sumusunod sa Kanya kasi gusto nilang gumaling. Yun lang ang purpose. Gusto nilang gumaling. Today naman tingnan natin kung paano ba maging isang tunay na disciple. Bilang mananampalataya, ang lahat ng mananampalataya dapat maging disciple ni Jesus. Alamin din natin, malalaman din natin dito kung ano ba ang ibig sabihin ng disciples. So, yung text po natin manggagaling sa Mark chapter 3, verse 13 to 19. No? At ang title po ng ating sermon is Becoming Disciples. Paano ba tayo magiging disciple? Simulan natin, sabi sa verse 13 ng Mark chapter 3, And he went up on the mountain and summoned those who he himself wanted. And they came to him. Pagkatapos nito, umakyat si Jesus sa bundok kasama ang mga taong pinili niya at sumunod sa Kanya. Mapapansin natin na yung mountains, yung mga bundok, ito yung site of revelation. Kadalasan, magbasa tayo ng Bible, lalo lang sa Old Testament, makikita natin na ang Diyos nakikipag-usap sa mga taong pinili niya, kadalasan sa bundok. No? Si Moises, kinuha niya yung Ten Commandments sa bundok ng Sinai. Doon din nagpunta si Elijah nung nagtampo siya sa Diyos. Nung nakipag-usap siya sa Diyos, sa bundok rin, no? So si Jesus, kapag nananalangin, sa Mount of Olives naman pumupunta, no? Or sa Gethsemane, bundok din yun, no? So, kaya nga dito sa atin sa Pilipinas, meron tayong mga prayer mountain na tinatawag, no? Yung mga ibang mananampalataya, pumupunta sila doon, no? Para mag-pray and mag-devotion, no? So, yung bundok, kadalasan sites of revelation sa Bible, no? At ayon sa Lucas, no? Kasi di ba yung tatlong gospel natin, yung Mark, Lucas and Matthew, synoptic, no? Ibig sabihin magkakatulad sila, no? At itong kwento na to nandun din sa ibang gospel, no? Sa Lucas, nasa chapter 6 itong kwento na to, no? Sa verse 12 to 13, sabi doon, bago niya pinaakyat sa bundok, dito sa bundok na to, yung kanyang mga alagad ay nag-spend siya ng buong gabi in prayer. Nanalangin siya. No? So, kita natin, no? Si Jesus, bagamat Diyos siya, pero nananalangin pa rin siya. So, ganun kahalaga yung prayer. No? So, nanalangin siya ng buong magdamag. No? Nakipag-fellowship siya sa Diyos Ama. No? Kasi nga, ipinakita ni Jesus yung pag-ibig niya. So, dapat sabi nga, si Jesus dapat gawin natin example. Sabi nga, dapat maging Christ-like tayo. So, kung ano yung nababasa natin ginagawa ni Jesus, dapat gagawin din natin. Huwag lang yung sacrifice sa cross.
ano lang yun. Tapos na yun, si Jesus lang may karapatang gumawa, no? Hindi tayo karapat-dapat doon. Pero yung attitude, yung ating mga lifestyle, dapat gagayahin natin si Jesus. Kasi yun ang palatandaan na tayo yung mga pinili niya. Mamaya, marami pa tayo natutunan, no? At nanalangin siya sa Ama. No, kasi ina-align ang prayer kasi, no, ang purpose ng prayer ay para i-align o itugma yung ating kalooban sa kalooban ng Diyos. No? Hindi vice versa, no? Yung ibang mga tao nananalangin kasi gusto nilang yung kalooban nila ang sundin ng Ama. Hindi, no? Hindi mangyayari yun. Kung hindi yung kalooban ng Ama ang dapat nating hilingin, hindi yung kalooban lang natin. Kasi kahit na mabuti yung inihiling natin, kung hindi naman ito kalooban ng Ama, kahit gumapang ka ng nakadapa, hindi yan tutugunin ng Diyos. Kaya idinadalangin ni Jesus sa Ama, idinalangin ni Jesus yung 12 natatawagin niya, no? Inihingi niya yung approval ng Diyos Ama. Ganun din tayo pag nag-pray, dapat ihingi natin yung approval ng Ama, no? Ng Diyos. Kung Lord, gusto ko nito magkaroon ng bagong sasakyan, i-approve ko ba? Hindi ba masamang humingi, no? Pero kailangan natin ng approval ng Diyos, no? Hindi totoo yung name it, claim it, no? Na pinauso ng iba na i-claim mo na yan, i-claim mo na yan. Hindi totoo yan. Wala po sa Bible yun. Hindi po biblical yun. No? Hindi mo pwede i-claim yung nais mo. No? Kasi kung pwede yun, i-claim ko na maging milyonaryo ko. No? Hindi lang yun. I-claim ko na magkaroon ako ng mga building. No? Pero hindi totoo yun. Hindi po totoo yun. Madi-disappoint lang tayo kapag ginawa natin practice yun. Yun po ay hindi biblical. Kaya, ang purpose, kung ba't tayo nagbabasa ng Bible, para makita natin kung ano yung ginagawa ni Jesus at gayahin yun. No? Kaya itong pagiging prayerful, dapat gayahin natin. No? Yung lahat ng plano natin, no? Ibigay natin sa Diyos yan. No? Huwag mo sabihin magaling ka. Kung hindi loloobin ng Lord yan, hindi makapangyayari yan. No? Kung hindi loloobin ng Lord yan, kailangan mong ibigay sa Lord lahat ng plano mo sa buhay, lahat ng mga desisyon mo. So, kailangan natin sangguni sa Diyos sa pamamagitan ng prayer tulad ng ginagawa ni Jesus. No? At makikita natin yung way ng pagtawag ni Jesus dito sa 12. Makikita natin ang sabi, sumon, no? Sumon. Pag sinabi yung word na sumon, di ba kapag pinatawag ka ng husgado, ano yung pinagagala sa'yo? Sumon. No? Sumon ang tawag doon. Kapag yung may kaso ka, papatawag ka ng husgado, susumon ka ngayon, papatalaan ka ng sumon. Ibig sabihin nun, hindi mo pwedeng tanggihan yun. Yung sumon with authority, no? Hindi pwedeng tanggihan. Ganito ang pagkakatawag ni Jesus doon sa 12. Sa atin, no? Ganon din ang pagkakatawag sa atin. Hindi pwedeng tanggihan, no? Yung salvation natin, hindi pwedeng tanggihan. No? Anong tawag natin doon? Anong tawag doon? Wala na, nalimutan na, no? Sa tulik, no? Yung letter I, anong tawag doon? Irresistible grace. No? Hindi mo pwedeng i-resist yun. Hindi kaya sinasabi ng iba na parang buffet na nakalatag ang kaligtasan, nasa sa iyo kung kakainin mo, hindi. Hindi totoo yun. Napakaraming ebidensya sa Biblia na nagpapatunay na ang grace ay irresistible. Kapag ibinigay sa iyo ng Lord yun, hindi mo matatanggihan. No?
Kasi kung sa ating sarili lang, ay tatanggihan talaga natin yun. No? Ayaw natin ng ayaw natin sumunod sa Diyos eh. Gusto natin yung mundo ang susundin natin, mas masarap sa mundo. No? Pero dahil sa grace, biyaya ng Diyos, nakakasunod tayo sa Diyos. No? Yung grace kasi, yun eh, binabago tayo nun. No? Yung authority dito, yung summon, yung authority, parang yung authority ng magulang. No? Yung mga bata pa tayo, maliliit pa tayo, di ba? Pagka oras na, alas 10 na, tulog na, matutulogin na tayo ng ating mga magulang. Even meron tayong desire, gusto mo pang manood, kasi noon, wala pa naman mga cellphone. Ngayon, yung mga bata ngayon, matitigas na. Pagka nakahawak na cellphone, yung magulang na sumusunod, hindi na ang mga anak. No? Noong panahon namin, pag sinabi ng magulang namin, akyat, tulog. Tulog talaga yan. No? Tulog talaga. Yung desire mo na gusto mo pang manood ng TV o gusto mo pang maglaro sa labas, papalitan mo lahat yun. Aalisin mo yung desire mo. Ang ilalagay mo sa puso mo, sa isip mo, yung desire ng magulang mo. Dapat ganun din tayo sa Diyos. Pag tinawag tayo ng Diyos, dapat alisin natin yung mga desire natin kasi worldly yung desire natin eh. Ipalit natin kung ano yung desire ng Diyos. Yung sumunod tayo sa Kanya. No? Kagaya noon. No? Kaya ngayon talaga napakalaki ng pagbabago ng mundo. Ngayon, takot na ang magulang sa anak. No? Takot na ang magulang sa anak. Noon, sumiksik lang ang magulang. Sumipon lang. Kandara pa kami. No? Ang laki. Kaya, yung mga nagpipray na, bakit? Biblical yun, no? Sinabi naman ni Paul kay Timothy, darating yung time magiging ganito. Na-expected na nila Paul, nung panahon nila, na magiging ganito yung ating mundo. Kaya hindi tayo dapat magtaka. No? Kaya yung iba na nagpipray na maging mabuti, maayos, hindi yun mangyayari. Kasi, sabi ng Bible, palala na ng palala ang mundo. Sabihin, malapit na tayo sa wakas. No? At ang sabi, they came to Him. No? They came to Him. Sumunod sila. Sabi ko nga, with authority yung pagkatawag sa kanila. No? Yung hari, noon, yung hari, pag pinatawag ka, pupunta ka. Kasi kung hindi ka pupunta, pupunta ka na ulo. No? Ganito rin sila. Hari din yung nagpatawag eh. No? Si Jesus, hari. Kaya obligado susunod ka talaga. Hindi ka pwedeng, Lord, mamaya na lang. Hindi pwede. Pag pinatawag ka ng Lord, pupunta ka talaga. Kahit marami kang lakad, ika-cancel mo lahat yan. Kasi hari ang nagpatawag sa iyo eh. No? Hari ang nagpatawag sa iyo. Dapat i-cancel mo lahat yan. Kasi kung hindi mo siya kinukonsider na hari. Hindi mo siya kinukonsider na Lord. Kasi, yung desire mo, sinunod mo, hindi yung desire niya. No? So, sa ganitong paraan, tinawag ni Jesus, yung 12 alagad. No? With authority, na hindi pwedeng tanggihan. Sabi sa 14, and He appointed 12, no? Whom He also named apostles. Tinawag niyang mga alagad to be with Him and to send them out to preach. No, buhat sa mga tao iyon ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya mga ito upang maging kasama niya at upang suguin mga aral, no? Yung word na appointed dito, pag tinignan mo sa concordance o sa original Greek language,
Ang ibig sabihin, to make, no? To make, to do, to act, to cause, to work. So, ibig sabihin, yung word na ginamit dito, appointed, tinawag sila para sa isang gawain. No? Hindi sila tinawag na, dito yung sa mga isa, kakainan tayo ito. Hindi ganon, no? Tinawag niya yung 12 kasi mayroon siyang ibibigay na gawain. So, ibig sabihin, yung 12, ginawa ni Jesus, no? May ginawa si Jesus. Ano ginawa ni Jesus sa 12? Binago niya. No? Kagaya natin, nung tinawag tayo, ano ginawa ng Diyos? Binago niya rin tayo. Hindi niya tayo tinawag para pupunta lang kung saan. No? Kaya ito 12, binago niya to. No? Mamaya makikita natin ano ba mga trabaho niya, sino ba sila. No? Tayo din tinawag, binago rin tayo. No? Sabi nga ng Bible, we were made by Jesus new. Binago tayo ni Jesus. No, hindi tayo tinawag ni Jesus para, wala na, gusto lang kitang tawagin. Hindi, no? So, tinawag tayo ni Jesus may purpose. Kaya binabago niya tayo. No? Bagong creation. New creature. Bagong nilalang. No? Sabi sa 2 Corinthians, chapter 5, verse 17. No? Tinawag tayo ni Jesus at ginawa niya tayong bagong nilalang. Kasi yung lumang nilalang, yung lumang pagkatao natin, hindi makakapasa yun. Hindi makakapasok sa langit yun. Kailangan natin mabago at si Jesus lang makakagawa nun sa atin. No? Ayon sa kultura ng mga alagad, ayon sa kultura nila Jesus, yung mga alagad, sila yung pipili ng rabbi o teacher nila. Yun ang tradisyon nila. Bawa ako, gusto kong mag-aral, yung panahon nila, ako yung pipili kung sino gusto kong maging teacher. Nari si Gamaliel. Si Gamaliel yung pinakamagaling na teacher sa panahon nila. Yun yung teacher ni Pablo. So, yung estudyante ang pumipili sa teacher noong panahon nila. No? Pag pumili ka ng teacher, bawa, ako, pinili nyo para gawing teacher, magsasabit kayo sa authority ko. No? At susundin nyo yung mga ituturo ko. Paniniwalaan nyo. Hindi pwedeng magsasabit kayo sa akin. Gusto nyo ako maging teacher. Yung itinuturo ko, hindi nyo pinaniniwalaan. Kailangan paniwalaan nyo yung tinuturo ko. Magsasabit kayo sa authority ko. Ganun ang panahon nila. Pero itong case na to, ay yung rabbi naman, magkukumit din. No? Hindi lang yung estudyante ang magkukumit, yung rabbi o yung guro, magkukumit din. No? Sa pagtuturo. No? Ikukumit ba? Ako yung pinili nyo na rabbi, na teacher. Magkukumit din ako. Ang kailangan ituro ko sa inyo. Yung lahat ng nalalaman ko. No? Lahat ng nalalaman ko. At kailangan maging model ako ng mga estudyante ko na one day, magiging katulad nyo ako. Magiging katulad ako nyo. No? Kasi nga, yung rabbi model yun eh. Yun ang sinusundan. No? Yun ang tinatawag na discipleship. No? Na yung teacher, pinapasa yung kanyang nalalaman doon sa estudyante niya. Pero sa case na to, nila Jesus, hindi yung estudyante ang pumili sa teacher, kundi yung teacher ang pumili sa mga estudyante niya. Dito sa 12 na alagad. Pero yung purpose, the same. No? Na one day, maging katulad sila ni Jesus. No? Kasi yung disciple, yung 12, disciple na ni Jesus yan. No? Doon sa mga disciple ni Jesus,
No, pumili siya ng 12 para gawing apostol. No, magkaiba kasi yung apostol o apostle sa disciple o disipulo o tagasunod. No? Yung disciple kasi, ang meaning niyan, a student or a learner. Estudyante yung disciple. No, kaya kapag nagba-Bible study tayo, halimbawa, kasama kayo sa Bible study, ang tawag doon, dinidisciple ko kayo. Kunyari, tinuturuan ko kayo sa Bible study, dinidisciple ko kayo. No? So itong 12, nagsimula muna sila sa tagasunod o disciple muna, bago sila tinawag ni Jesus na gawing alagad. No? Kasi eventually, pagkatapos na silang naturuan ni Jesus at si Jesus ay umakyat na sa langit, isa-sacrifice naman ng mga alagad yung kanilang buhay. No? Para sa pagsunod kay Jesus. Tingnan natin kung anong gagawin. Paano yung gagawin sa mga alagad sa pagkatawag sa kanila, no? Una, sabi, and he appointed the 12 to be with him. So, unang-una ay to be with Jesus. No? Kahit saan magpunta si Jesus, kasama to, 12. No? Kasi, everyday yan, tinuturuan ni Jesus siya. No? Everyday, isipin mo, 3 years, 3 taon silang kasama ni Jesus. No? The same kay Pablo. 3 taon din siyang tinuruan ni Jesus. Kaya si Pablo ay considered na apostle. No? Kasama sila ni Jesus, tinuturuan sila. So, tinuturo sa kanila lahat yung nalalaman ni Jesus. No? Scripture, tinuturo sa kanila. No? At dahil kasama nila si Jesus, ano yung mabibuild? No? Ano yung nabibuild? Pag palagi kayong magkasama, relasyon, no? Relationship. So, yun ang unang-unang nabibuild, relationship. Kaya nga pag tinawag tayo ng Diyos, na born again tayo, ang unang-unang nangyayari, nagkakaroon tayo ng relasyon sa Diyos. No? Nagkakaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Kapag wala tayong relasyon sa Diyos, hindi natin pwede sabihin, born again tayo, o mananampalataya. Eh, wala kang marelasyon sa Diyos. Yun ang unang-una, kapag tinawag ka, kailangan relationship. No? Kailangan relationship. Eh, paano nabibuild yung relationship sa Diyos? Hindi man natin nakikita yung Diyos. No? Paano mabibuild yung relationship natin sa Diyos? Magbasa tayo ng Scripture. No? Pag binabasa natin yung Scripture, parang kinakausap tayo ng Lord. Tapos mag-pray tayo. No? Kausapin natin ang Lord. Dumalo tayo sa mga gawain. No? Para mag-grow yung ating spiritual na buhay. Yun yung building relationship with God. Ay, hindi mabibuild ang relationship natin na tutulog ka lang. Nasa bahay ka lang. Paano mabuild ang relationship mo sa Diyos? Kailangan mo mag-pray. Kailangan natin magbasa ng Scripture. So, kaya nga, nire-enforce ko yung Bible reading. Nagbigay ako ng Bible reading plan. Kasi kailangan natin yun. Hindi para sa akin yun. Kundi para sa bawat isa sa atin. No? Para ma-build yung relationship natin sa Diyos. Mahalaga yun, no? Mahalaga yun. Ano pa? So, una, tinawag sila para makasama sila ni Jesus. Pangalawa, no? And to send them out to preach. No? To send them out to preach. Anong ginawa ni Jesus? Kinomission sila. No? Ito commission na to, hindi lang sa mga alagad do. Matthew 28, sabi ganon, go and make disciples.
No? Sabi sa atin. Kasama tayo dito sa komisyon na to. Ano yung sabihin ng preach? Hindi pa sinabing preach, magiging pastor tayo lahat. Hindi, no? Yung pag sinishare mo yung gospel o yung salita ng Diyos, that is preaching. No? Ibig sabihin, i-proclaim nila yung message. No? Sa atin, ganun din, i-proclaim natin yung message. No? Marami tayo araw-araw, marami tayong nakakahaluwi ng tao. I-share natin yung message ng Diyos. No? Sa kanila, yun ang bilin. Send them out to preach. I-preach sino? Si Jesus, yung nagsugo sa kanila. Yun ang sinasabi ni Jesus dito. Tayo, bilang followers din ni Jesus, no? Ang isang mananampalataya nga ay disciple din ni Jesus or followers din ni Jesus. So dapat, nakakasiguro din tayo na yung message na pinoproclaim natin o pinipreach natin ay the same message or exact message tulad ng message na pinipreach ng mga alagad. Paano natin masiguro? Dapat biblical yung ating i-share o pinipreach. Hindi yung gawa-gawa lang ng mga tao. Name it, claim it. Biblical ba yan? Nasa Bible ba yan? Wala yan. Huwag nating i-proclaim yan, huwag nating i-share yan. Yung kisay-kisay. Biblical ba yan? Hindi yan biblical. Huwag nating i-gawin sa church yan. No? Yung mga laying of hands, yung mga nangingisay. Hindi yan biblical. Yung mga binding na yan, hindi yan biblical. Wala kang makikita sa Bible na binind nila si Satan o kahit sino demonyo. Si Jesus na hindi niya binabind, di ba? Inaral natin, anong ginagawa lang? Nire-rebuke lang, kina-cast out. Pero hindi niya binabind. Kasi may tamang panahon para i-bind yung mga demonyo. So dapat, nakakasiguro tayo. Paano natin masiguro yun? Alamin mo kung ano nakasulat sa Bible. Alamin natin. No? Yung isang bagay, bumili ka ng cellphone, high-tech, hindi mo magagamit yan. Kasi hindi mo alam paano gamitin. Paano mo malalaman paano gamitin? Basahin mo yung instruction manual. So tayo, bilang mananampalataya, may instruction manual din tayo. Ito, Bible. Yan ang instruction manual natin. Kailangan natin basahin yan. Kailangan natin mag-aral para malaman natin ano ba yung message na i-preach na dapat din natin i-preach. No? Kasi, sabi ng Bible, kapag binagdagan natin o binawasan ang salita ng Diyos na nakasulat rito, lahat ng sumpa na binanggit dito, dadaanan natin yan. Kaya hindi tayo pwedeng magdagdag. Kaya tayo dito sa church, maingat ako pagdating dito. Hindi tayo pwedeng maglagay dito ng hindi biblical o sumunod sa hindi biblical. No? Marami kasi ngayon nagpo-proclaim ng mga inimbento lang ng tao. No? Mga inimbento lang nila para sa kanilang self-interest kasi makikinabang sila ron. At yun rin ang kalungkot, no? Dahil maraming mananampalataya talaga ang delikado ron. No? Verse 15. And to have authority to cast out the demons. Ito yung pangatlo. Una, to be with Jesus. Pangalawa, to preach. No? Kinomisyon. Pangatlo,
to cast out demons. Empowered. No? In-empower sila ni Jesus. No, hindi lang casting out of demons. Siyempre yung healing kasama yan. No? Ito yung supernatural ability. No? Ito yung mag-authenticate na sila yung mga apostol. No? Ang dami kasi nagkiklaim ngayon. Sila daw ay mga apostol. Ano ba requirements ng Bible para tawagin ng apostol? No? Dapat meron kang personal encounter with Jesus. Doon pa lang sa unang requirement, sablay na yung mga nag-declare, nagsasabing apostol sila. No? Personal encounter with Jesus. Sablay na sila. Pangalawa, dapat ang nagturo sa kanila, personally, si Jesus. Sablay na naman sila. Pangatlo, dapat si Jesus mismo nagpahayo sa kanila. Sablay na naman sila. Paano ngayon nila sasabihin, apostol sila? Di ba kasi nungalingan? Sino maniniwala? Yung mga taong walang alam. Kaya dapat, alamin natin kung ano sabi ng Bible. Ito, no? Pakita natin kung ano yung ginawa ni Jesus doon sa mga apostol. Di ba? Authority to cast out demons. Sabi niya, apostol ako. O sige nga, apostol ka. Pumunta ka ng ospital, pagalingin mo lahat yung mga may sakit doon. Maniniwala ako, apostol ka. No? Pero sino pinagagaling nila? Yung mga binayaran nila. No? Marami na ako napanood, umamin ng yung mga kalakaran sa mga church na ganyan. Upa sila ng tao, babayaran, kunyari, napoposes ka. Galingan mo acting, ha? Gagalingan niya yung acting sa gitna, naging isa. Gumagaling, iba pa yung boses. Pagagalingin kunyari ng pastor. Hahanga ngayon yung mga tao, palantakan. No? Ang daling bulahin. So, pero pag ikaw tunay naman na napalatay, meron kang discernment, madidiscern mo, niloloko ko nito. Hindi ito totoo. No? Kailangan isang mananampalataya may discernment. Nadidiscern mo yung false sa truth. Napakahalaga niya. No? Ito, kung talaga apostol sila, dapat kaya nila magpalaya sa espiritu ng demonyo. No? Tignan nyo ha, cast out, hindi bind. No? Marami nagsasabi, I bind you, Satan. Aba, sa dami ng mga pastor na nagsabi, I bind you, Satan. Hanggang ngayon, malaya pa rin si Satan. Kapag ang ginagamit nilang pambind kay Satan ay plastic o straw. Pero yung straw, mahirap din patirin nyo. No? Kaya malalaman mo fake eh. Dapat empowered din sila. No? Yung mga ibang nagkiklaim na apostol sila. Ultimo laklat nga, hindi nila kayang paggalingin eh. No? Nasaan yung empowerment doon? Casting out of demons, pinipeke. No, sa bagay, panahon pa nila, sa panahon pa ng mga apostol, meron nang gumagawa noon yung mga namimeke. No, marami nang gumagawa noon. Basahin niyo yung Acts chapter 19. Acts 19. May mababasa kayo doon, mga puro namimeke. Na mga fake na mga apostol. So makikita natin, no, nakita natin yung tatlo. Tinawag sila ni Jesus para maging kasama. So relationship. Pangalawa, pinahayo sila, commission. Pangatlo, binigyan sila ng authority to cast out the demons, empowerment. So ano unang-una sa lahat? Relationship. No? Kasi yun ang mahalaga sa lahat. Yun ang laging una. No? Relasyon muna bago gawain. Kasi kung wala tayong relasyon kay Jesus, mahihirapan tayong gumawa para sa Kanya. No? Para magulang yan, kapag inutusan ka ng magulang mo, susunod ka kasi may relasyon. Pero pag ibang tao nag-utos sa'yo, hindi ka basta-basta susunod dyan. Kasi ibang tao yan, wala namang kayo relasyon. Ganon din sa Diyos.
Kailangan muna natin ng relasyon bago tayo kumilos, gumawa para sa Kanya. Or else, hindi tayo makakagawa kung wala tayong relasyon sa Diyos. 16. And He appointed the 12. Ito na, nag-appoint na siya. 12. Okay, yung 12 galing to sa disciple. Marami sa disciple, no? Hindi lang ito 12. Ito pumili siya ng 12 doon sa mga disciples niya. 12. At ginawa niyang apostol. No, sino yung unang-una? So yung disciple, alam na natin yung meaning, no? Learner, no? Estudyante, disciple. Ang apostol naman, ang ibig sabihin nga ng meaning, the sent out ones. Yung mga pinahayo. Kasi nga meron tong mga meron silang gagawin, tatrabahuin. No? Ano trabaho ng apostol? Bakit sila pinili ni Jesus? Para i-establish yung church. Sila yung nag-establish ng church. Yun ang trabaho ng apostol. So ngayon, kapag may lumabas na apostol, sa panahon natin, ano ang purpose nila? Yung church naka-establish na. Ang apostol, ang purpose niya to establish the church. Wala na silang purpose, di ba? Doon pa lang alam natin fake. No? Kapag meron kayo nakita, ang title niya, Apostol Danny Kibuloy. No? Si Kibuloy nagsimula sa apostol yan eh. Dati apostol Kibuloy lang yan eh. No, nag-level up, naging son of God eh. Halatang fake, di ba? Si Kibuloy, apostol lang siya. No? Hindi siya na-satisfied doon. Ay, mas gusto ko, mas mataas. Son of God. No? Pero kita nyo, di ba? May naniniwala sa Kanya. May sumusunod sa Kanya. No, bakit? Kasi judgment ang Diyos yun sa kanila. Na maniwala sila kay Kibuloy. No? Inahayaan sila ng Diyos. Mababasa natin yan sa Bible, no? Pag ang Diyos, i-judge ka, bibigyan ka ng judge, inahayaan ka. Bahala kayo dyan. No? Hindi ka niya pipigilan, hindi niya bubuksan yung eyes, yung spiritual eyes, spiritual ears, yung spiritual mind, spiritual heart, hindi niya bubuksan yan. Kasi gusto niya mapahamak ka. Kasi judgment mo yan eh. Sasabihin mo natin, napaka-unfair naman ng Diyos. Hindi. Hindi unfair ang Diyos kasi kapag pagkapanganak mo pa lang, due for judgment ka na. Dapat pagkapanganak mo pa lang, patay ka na eh. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero hinayaan ka pa ng Lord na mag-grow o lumaki o tumanda. No? Bago ka niya i-ginance. Paano sasabihin ngayon yung unfair yun? No? So, ang apostol, iba sa disciple. Okay? Huwag natin i-mix up, ha? Kasi, all apostles are disciples. Okay? Lahat ng apostol, disciple. But not all disciples are apostles. Okay? Hindi lahat ang lahat ng apostol, disciple. Pero hindi lahat ng disciple, apostol. Ang discipleship hindi para dito tungkol sa atin, no? Tandaan natin, yung discipleship hindi ito tungkol sa atin, no? Hindi ito, hindi tayo tinawag ni Lord para maging mas maayos tayo kaysa sa dati nating buhay. Hindi ganun ang purpose ng discipleship, no? Ang discipleship ay pagiging Christ-like. Maging tulad tayo ni Jesus. Yun ang focus at purpose ng discipleship. No? Sabi nga ni Pablo, imitate me
as I imitate Christ. No? Gayahin mo ako kasi kinagaya ko si Christ. No? Imitation. Yun ang mabuting imitation. Hindi gaya na imitation ng China, no? At ang discipleship, may involved na sacrifice. May involved na sacrifice ang discipleship. Yung ano isa-sacrifice natin pag naging disciple tayo? Yung ating comfort and convenience. No, yung comfort mo at convenience, isa-sacrifice mo yan kapag naging disciple ka na. No, kasi hindi na mo na pwedeng gawin yung dati mong ginagawa. Yung comfort mo. Lalabas ka na sa comfort zone mo. No? Yung convenience mo, ano bang conveniente sa'yo? Lalabas ka na rin. Hindi na pwedeng doon ka lang mananatili. Kasi, bago tayo naging disciple, yung ating comfort and convenience, worldly, hindi tayo pwedeng manatili rin. Kailangan mapalitan nyo, mabago yun. No? At makikita natin dito, no, sa verse 16 pa lang tayo. Makikita natin si Jesus ang pumipili. Siya yung tumatawag. Siya yung nag-a-appoint. At siya rin yung nagkukomisyon. Na kay Jesus lahat. No, kaya nga Lord natin siya. Kaya nga King natin siya. No, kasi sa kanya lahat yung mando. Okay, so ito yung 12 pinili ni Jesus. Una si Simon. No, sabi, Simon, to whom he gave the name Peter. No? Si Peter, sa Hebrew, yung pangalan ni Peter, Peter English yun. Sa Hebrew, ang pangalan niya, Simon. Sa Aramaic naman, Cephas. No? At sa Greek, Petros. No? Lahat yun, lahat yung pangalan na yun, ang ibig sabihin, bato. No? Para si Bato de la Rosa, dapat si Bato ang pinangalan doon sa kanya. Simon, o kaya Peter, o kaya Cephas. Kasi bato no? Lahat yun, ibig sabihin, bato. Siya yung magiging leader ng church. Hindi nyo nakita, siya yung unang-unang binanggit ni Mark. No? Kasi siya yung magiging leader ng church, no? Verse 17, and James, the son of Zebedee, and John, the brother of James, to them he gave the name Boanerges, which means sons of thunder. Sila Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, sila'y tinawag din niyang Boanerges, na ang kahulugan ng mga anak ng kulog. No? James. Yung pangalan ni James, ang ibig sabihin, heel grabber. No? Joshua kasi ito sa totoo. Heel grabber. Nag-grab ng heel. Yung ginawa ni Jacob pala. Yung ginawa ni Jacob. No? At itong James na to, yung unang-una, yung kapatid ni John, ang tawag sa kanya, the greater James. No? Kasi, doon sa 12 alagad ni Jesus, dalawa yung James. So yung itong James na kapatid ni John, ang tawag nila dyan, the greater James. At yung pangalawang James mamaya, the lesser James naman niya. Si John, no? Kilala natin niya si John, John the Beloved. Laging malambing na John kay Jesus. No? Ang meaning naman ng John ay Yahweh is gracious. No? Lahat ng name, pangalan nila may meaning, no? Hindi kagaya dito sa panahon natin, mga pangalan natin, pulang ko. O ano mga pangalan ibinibigay natin sa mga tao, no? O ano-ano lang, walang meaning, no? Makita lang sa pader, may nakasulat, gagawin ang pangalan na anak. No? Itong si John, si James, magkapatid yan. Mga fisherman sila. Nangingisda. No? Tinawag silang sons of thunder kasi may initin ang ulo itong kapatid na ito. No? Mababasa natin sa gospel na
Mag-isasabihin nga kay Jesus, Panginoon, gusto niyo bang humingi kami ng apoy mula sa langit? Ganun, dalawa na yan. Mainitin ang ulo. Kaya tinawag silang sons of thunder. Marami itong may encounter na, na Panginoon, gusto mo ganito? Kumbaga, ito yung mga warlord ni Jesus. Mga, Lord, balaka na namin. Para mga ganyan sila. No? Verse 18. And Andrew and Philip and Bartholomew and Matthew and Thomas and James the son of Alphaeus and Thaddeus and Simon the Zealot. No? Si Andrew, ito yung kapatid ni Peter. Ito yung kapatid ni Peter. Sila yung dalawang unang tinawag ni Jesus. Si Andrew at si Peter. Yung si James at saka si John, sila naman yung sumunod kay Jesus. Mga alagang dati ni John the Baptist yun. Okay, si Philip, yan naman yung tumawag kay Nathaniel. Makikita natin na sa gospel na tinawag ni Philip si Nathaniel. No? Hindi siya yung Philip na na nagbaptize doon sa eunuch. Hindi yan, ibang Philip to. Doon, di ba, meron tayo mababasa sa Acts na merong Philip na nagbautismo doon sa Ethiopian eunuch, yung nasa karuwahe. Hindi ito yun, iba to, ibang Philip to. Sunod si Bartholomew. Bartholomew, sa pampangalan niya, Nathaniel. So magkapatid yan sila. Magkapatid yan sila. Okay, si Bartholomew naman, Nathaniel, ibig sabihin naman ang pangalan niya, Gift of God. Gift of God. Tapos, si Matthew naman, no? Kilala natin ito si Matthew, di ba? Nagpunta sa bahay niya si Jesus. Celebrate sila, party-party. No? So, si Matthew, ang isang tinatawag din Levi. No? Ang ibig sabihin naman ng pangalan ni Matthew, Gift of Yahweh. No? Gift of Yahweh naman. Anong trabaho ni Matthew? Tax collector. O siya yung tax collector. Tapos si Thomas, kilala ba natin si Thomas? No? The doubting Thomas. No? Siya yung doubting Thomas. Siya yung sabi, hanggat di ko nakikita yung butas sa tagiliran ni Jesus. Mahawakan yun, hindi ako maniniwala. Ano kasi sabi ng 12, 10 na nabuhay na si Jesus. Hindi siya naniniwala. Ito si doubting Thomas, to see is to believe, no? Para sa kanya. No, ibang pangalan niya, Didymus. No? So, yung Greek name niya, Didymus. Na ang ibig sabihin, twin. No? May kakambal yan siya. Pero yung kakambal niya, hindi alagad. No? Hindi siya alagad. Tapos, James, the son of Alphaeus. No? Ito yung the lesser James. Sabi ko, dalawa yung James, di ba? Si James na kapatid ni John the Beloved, yun yung kapatid ni John the Beloved, yun yung greater James. Ito naman si lesser James. No? Tapos si Thaddeus. No? Si Thaddeus naman. Yung Thaddeus, sa Greek word, sa Greek name, Judas. Judas. Kaya kung sa ibang mga gospel, makikita nyo, Judas siya, wala yung name na Thaddeus. Judas. No? Sa Greek. Ito pala ang kapatid ni Lesser James. Si Thaddeus. No? Kapatid ni yung James, the son of Alphaeus, kapatid niya yan, si Thaddeus or si Judas. Tapos, Simon the Zealot. No? So, si Simon, yung Simon na yan, hindi yan si Peter, ibang Simon yan. Ano yan siya? Active member siya ng Zealot Party o Resistance. No? Yung panahon ng mga Romans, may mga resistance na. Yung mga saan natin makumpare yun? Yung panahon ng Hapon, meron hukbong laban sa Hapon.
Ganun din sila, meron silang silot. Yung resistance, yung lumalaban sa mga nagko-conquer sa kanila. So, si Simon, member siya nun. No? Active, yung Zelon party yan, active resistance party ng Rome. No? At yung huling-huli, ito kilala ng lahat. No? Mas kilala to kaysa kila Mateo. No? And Judas Iscariot, who also betrayed him. No? Si Judas. Ito si Judas, siya lang yung taga-Juda. No? Lahat yung 11, puro taga-Galilee yun, doon sa southern part ng Israel. Ito si Judas, siya lang yung taga-northern part, sa Juda nakatira. No? Siya lang ang non-Galilean, no? Kasi pag taga-Galilee ka, Galilean ang tawag sir. Siya lang ang non-Galilean doon sa 12. Sa kanilang lahat. No? Siya yung nagkagulo kay Jesus. No? Pansinin natin, doon sa 12, walang scholar doon. Walang scholar, walang theologians, walang religious leaders doon. No? Walang political leaders. Walang matatalinong tao doon. No? Doon sa 12 na yun. Siguro kung tayo pipili ng mga alagad natin, pipiliin natin yung mga matatalino. No? Mga eskola. No? So, ganun ang Diyos. No? Baliktad ang Diyos sa atin eh. No? Yung sovereign will ng Diyos, gusto niya mga mababang klaseng tao lang. Bakit kaya? No? Bakit mababang klaseng tao lang ang pinili ni Jesus? Kasi, parang yung mga tao na yun, hindi sila mag-claim na itong, alam namin, itong accomplishment namin, galing sa amin. Parang hindi nila magawa yun. Kasi, paano magagaling sa inyo accomplishment yan? Nangingisda ka lang. No? Ikaw tax collector ka, paano mo may-build yung church? No? Para makita ng ibang tao yung sovereign will ng Diyos. Kung kumilos ang Diyos sa buhay nila. Para yung Diyos ang maparangalan, hindi sila. No? Kasi sa buhay natin, tayo ay nilikha ng Diyos para sa glory niya. Hindi para sa glory natin. Sabi na, pinili ni Jesus yung most imperfect people to do the work of His sovereign will. Pinili ni Jesus yung mga imperfect para gawin o trabahuhin yung sovereign will niya. No, ibig sabihin, kaya nga in-empower sila eh. Kasi kung hindi sila empower, wala silang magagawa. Kasi nga yung pagkatao nila, mangingisda, anong alam niyan? No, hindi naman, buti kung gawaan ng sardinas yung magagawa sa kanila ni Jesus. Magagawa nila. No, kaso hindi church, i-build nyo yung church eh. No, kaya makikita natin na ini-empower sila ni Jesus. Yun ang purpose. Para wala makapagmalaki. Ganun din sa atin, no? Kaya nga by grace yung ating salvation, anong sabi ng Ephesians? Para walang makapagmalaki. No, yung kaligtasan nyo hindi by works, para walang makapagmalaki. Kasi kung by works, baka sabihin mo naligtas ka dahil sa ginawa mo, hindi. No, kasi nasubukan ko na yan, nagtanong ako, paano mo nasumpungan ang kaligtasan mo? Kasi hinahanap ko yung Diyos. O di ibig sabihin, ikaw ang kailan, kung bakit ka naligtas. Pero mali, walang tao humahanap sa Diyos. Nobody seeks God. No? Sabi sa Romans. Ang Diyos ang humanap sa atin. Kasi kung tayo lang, hindi natin papansinin ng Diyos. No? Okay pa yung mga nakikita natin sa mundo. Yeah, papansinin natin. Pero ang Diyos, hindi papasok sa utak mo ang Diyos kung hindi siya magpapaalala sa iyo. No? Ganun ang tao. Nature ng tao yun. Kaya sa ating pagwawakas, sabi, as believers in Jesus,
we too have been elected and chosen by God to follow Him as a learner or as a disciple. No? Ano yun? Matik yun, automatic yun. Kapag sinabi mong mananampalataya ka, disciple ka ni Jesus, kailangan mo matuto. No? Kasi kung hindi mo gugustuhin matuto, hindi ka disciple. Kasi ayaw mo matuto. So, bilang mga mananampalataya kay Jesus, tayo rin ay hiniram at pinili ng Diyos upang sumunod sa Kanya bilang isang mag-aaral. So, bilang disciple. No? Tandaan natin, si Jesus ang tumawag sa atin. No? At sa pamamagitan ng Holy Spirit, ginagawa niya tayo maging katulad niya. Ang tawag natin doon? Ano yung ginagawa ng Holy Spirit sa atin? Araw-araw? Ha? Ha? Sanctification. No? Binabago niya tayo araw-araw. Diba? Yung kanta natin, totoo yun. No? Yung true discipleship, no? Hindi lang mag-acquire ng knowledge. At although part yun, kailangan mo mag-acquire ng knowledge about God. No? Pero hindi lang yun. It is about transformation. Kailangan natin matransform tayo. No? Dahil yung nalalaman natin, yun ang huhubog sa atin. Kung sa ating karakter. No? Yun ang tututunan natin sa ating pag-aaral. Yun ang huhubog sa ating karakter, sa ating mga action, sa ating mga gawa, at sa ating purpose. No? Yun ang huhubog. Kaya napakahalaga na pag-aaralan natin yung salita ng Diyos. Kasi marami itong purpose sa ating buhay. Hindi lang ito nakalagay dyan para display. No? Kailangan natin magbasa. Kailangan natin mag-aral. No, kung gusto nating malugod ang Diyos sa atin, kilalanin natin siya. Hindi po pwedeng hindi mo naman kilala ang Diyos. Sasabihin sa'yo, Matthew chapter 7, I never knew you. No? Panginoon, Panginoon, huwag mo akong tawagin Panginoon. Hindi kita kilala. No, gusto ba nating madinig yun pagdating ng panahon? Panginoon, Panginoon. Sasabihin ni Jesus, hindi kita kilala. Huwag mo akong tawagin Panginoon. Kasi kung talagang Panginoon mo ako, susunod ka sa akin. No, ano sabi ni Jesus? Yung mga sumusunod lang sa kalooban ng Ama. Yun lang ang kilala niya. Eh, paano ka makikilala ni Jesus? Hindi ka nga nasunod. No? Okay?